At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Summary Chapter 1139. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula. Sa grupo nila Luffy kasama na itong mga gwardyang higante na inatake nila Prince Loki. At dito ay sabi ng mga gwardyang higante na hindi nila alam kung nasaan yung susi dun sa kadena ni Prince Loki. So kaya eto, nagpatuloy sa paghahanap eto sila Luffy. Pero dahil nga sa sobrang laki ng kastilyo, hindi nila makita kung nasaan yung susi na yan. Hanggang sa nakita na nga nila itong throne room na to. So pasok ngayon sila dyan sa loob ng throne room at dito ay napansin nila na yung ceiling may butas at dito sa may sahig ay nakita na nga nila itong pagkalaki-laki na magic circle na to. So dito nagulat itong si Luffy, sabi niya nga dyan, teka lang, ano yung bilog na yan? At feeling nga ni Luffy ay parang familiar sa kanya itong bilog na to kasi parang recently lang nakita niya itong gantong klaseng bilog na to. But then ay maya pa biglang may sumigaw rito, tinawag itong si Luffy, sabi nga sa kanya, Straw Hat Luffy. At then ay bigla nga may lumipad dito ngayon sa kanila na pagkalaki-laking axe at muntik pantamaan ngayon yan si Road. Buti nakailag itong si Road. At labas na ngayon dito itong si Gaban. Pero dito nga sa presentation box ni Gaban kung saan sinusulat ni Oda yung mga pangalan ng bagong labas ulit na character, ang nakalagay doon ay Yasan, so hindi Gaban. So kaya nga dito nagulat tuloy itong si Road, sabi niya nga dyan, teka lang Yasan, anong ginagawa mo rito? Ba't andito ka? So sagot itong si Gaban, sabi niya nga dyan, kasi meron siyang naramdaman na abnormal na haki galing dyan sa may kastilyo. So kaya ang ginawa niya, pumunta siya dyan sa may kastilyo. Pero pagdating niya dyan, ang nadatnan niya ay etong grupo na nila Luffy. So wala na yung naramdaman na abnormal na haki nito ni Gaban. At ngayon, bali ngayon itong si Gaban dito kala Luffy, sabi na nga dyan kay Luffy, balita niya tinalo ni Luffy itong si Kaido. Ngayon, gusto raw tuloy mag-travel ni Gaban pabalik doon sa may Wano. At so ayan, ay dito makikita natin na yung itsura ni Gaban ganun pa rin. Mahaba pa rin yung buhok niya. Tapos naka-sunglasses pa rin siya katulad nga dun sa flashback ni Oden. Pero etong forehead ni Gaban may scar na at kahugis nga raw yan ng isang flame. At so now going back dito ngayon kay Road, sabi niya ngayon dito kala Luffy na etong si Gaban asawa niya si Replay at anak nga nila si Colon. So dahil dyan nagulat tuloy etong sila Nami at tanong nga ni Nami ngayon, paano nangyari yun? Pero eto nga, biglang tanong ni Luffy si Gaban, sabi niya nga rito na kasi hinahanap nila yung susi para doon nga sa kadena ni Prince Loki. So alam ba ni Gaban kung saan matatagpuan yung susi? Pero sagot etong si Gaban, sabi niya nga dito kala Luffy, alam ba nila Luffy kung anong klase etong si Gaban? Si Gaban tuloy etong si Loki, anong gagawin nila kapag nagkaroon ng worst scenario ulit dyan sa may Elbaf? So dito sagot si Luffy, sabi niya nga dyan, kapag nangyari yun, gugulpihin niya etong si Prince Loki at ikakadena niya ulit yan. So antindi na ito ni Luffy. Pero ito nga, tuloy sa yan etong si Gaban, sabi nga dito ni Gaban na bago mahuli ni Shanks etong si Prince Loki, wala talagang nakakapigil kay Prince Loki dyan sa may Elbaf at hindi alam ni Luffy kung ganong kalakas etong si Gaban, kung anong kapangyarihan tinataglay niya at kung ganong katinding damage yung naidudulot nito ni Prince Loki. Pero eto, habang nagsasalita etong si Gaban, maya ay biglang tumalikod na etong si Zoro, saka nga etong si Luffy in-ignore na nila etong si Gaban kasi nga ang haba na raw nung sinasabi nito ni Gaban. So dahil dito nagulat etong si Gaban kasi nga winawarningan niya etong sila Luffy pero di siya pinansin. Pero napangiti etong si Gaban dahil naalala niya yung time nila neto nila Goldie Roger, nila Rayleigh. So eto kasi si Goldie Roger nung time nga na to, pinipigilan nila etong si Goldie Roger pero ganun din, ayaw paawat ni Goldie Roger, hala sige tuloy pa rin siya sa kung ano yung gusto niyang gawin. So parang eto si Luffy. At so ayan, ay pagkatapos nga rito sa konting flashback nila Goldie Roger, Rayleigh at saka nga ni Gaban, ay balik naman dito yan sa side na nila Harudin dahil dito nga tuloy-tuloy pa rin itong pagpa-party-party ng mga
mga higante natin. Pero itong sila Oimo ay kinakausap na, kinukwentuhan nila itong sila Usopp kasama na yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. At sabi nga nila, alam ba neto nila Usopp na sa grupo nila Gold Roger meron doon na dalawang malakas talaga. So ito, nagugulat si Usopp, sabi niya nga dyan, bukod kay Rayleigh meron pang isa. So ito, sabi ngayon nila Oimo, oo, bukod dito kay Gold Roger saka nga dito kay Silver's Rayleigh, may isa pa na malakas na kapantay ng lakas na itong dalawa na to. At yung nag-iisa na nga na yun ay dito nakatira sa may Elbaf. So 20 years na mahigit nakatira dito sa may Elbaf yung mama na nga na yun. At siya nga raw yung kaliwang kamay nito ni Gold Roger at tinatawag na Legendary Star. So syempre yan ay walang iba kundi si Gaban. At eto nga nakakwento pa ng mga higante na minsan etong si Gaban dinala sa ospital etong si Gold Roger para nga gamutin yan. At yung ospital nakapwesto yun sa may kalagitnaan ng bundok. Pero, unfortunately, yung ospital na yon napapaligiran ng mga kalaban nilang pirata. So kaya ang ginawa ni Gaban, kinalaban niya nang siya lang mag-isa yung hundreds of mga pirata na nga na yun. At tinalo ni Gaban syempre yung mga kalaban nilang pirata gamit lang daw yung dadalawang axe. At pagkatapos nga sa nangyaring laban na yun, kahit isang puno, wala raw natira dun sa bundok na yun. So kaya nga tinatawag din si Gaban na Mountain Eater. So grabe ganyang katindi etong si Gaban. But then pagkatapos nga ng kwento rito ng mga higante natin, ay balik na ulit dito yan sa grupo nila Luffy. Dahil eto nga, tuloy ngayon sila sa paglalakad dyan. So dito, naglalakad sila sa isang secret passage under ng throne room na papunta naman sa may treasure room. So ito, sabi ngayon ni Road, paano nalaman ni Gaban itong lugar na to? Pero sagot si Gaban, sabi niya nga dyan, kasi siya, mahilig talaga siyang mag-explore kaya niya nalaman yung lugar na yan. But then ay maya-maya pa, ay dumating na nga sila dito sa may treasure room. At pagpasok nila ngayon dyan, ay nakita nila na wala nang laman lahat ng mga treasure boxes dyan. So kaya nga na-disappoint si Nami, sabi niya sinungaling daw. Ito si Gaban, wala naman palang meron dito sa may treasure room. Pero ito nga, sagot si Gaban, sabi niya nga dyan, na hindi siya masisisi na ito nila Nami kasi sigurado, ang dami ng magnanakaw yung nakikita dyan. At ito nga, inubos lahat ng mga treasures dyan. Pero sabi nga ni Gaban, pagmasdan nyo yun. At ang tinutukoy ni Gaban, yung kaisa-isang susi na natira dyan sa may treasure room. At ayun na nga yung susi dun sa kadena ni Prince Loki. So eto, sabi nga ni Luffy, ayun yung susi, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, nung kukunin na ni Luffy yung susi, biglang tumalon etong si Gaban doon sa may malapit sa susi at kinuha niya yung susi. Sabi nga ni Gaban, yung mga magnanakaw kinuha lahat yung mga treasures dyan, pero iniwan kahit eto yung susi ni Prince Loki. So ibig sabihin, kahit daw yung mga magnanakaw ayaw na palayain ayang si Prince Loki, natatakot sila. Pero eto nga, biglang tanong ngayon ni Gaban etong si Luffy, sabi niya nga dyan, nasa tingin ba ni Luffy kaya niyang kunin etong susi? Kasi kung sa tingin ni Luffy kaya niyang kunin itong susi, sige, subukan niya, kunin niya itong susi dyan sa kamay ni Gaban. At yun, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong full summary natin kay chapter 1139. So ayan, mukhang maglalaban na nga rito itong si Gaban saka nga si Luffy. So kasi nga naman mamaya hindi kaya pala ni Luffy yan si Loki kapag nagwala yan. So pati yung Elbaf pwede kang masira. So susubukin muna ni Gaban kung gaano kalakas tatansyahin niya yung lakas nito ni Luffy. Pero yan nga guys, ay ulit, ay pagloobas na itong si full chapter ni 1139, ay pepercent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.